C4 pumunta lang talaga kay Chapo. Hindi naman, pero likely baka hindi na tayo umabot mismo sa, yan, ito na ang Picnic Grove. Ay, dire-diretso pa rin, following, hindi rin naman dito on site, pero hindi rin sobrang lap. All is well. Yan. Okay na ulit. Ano to? Isa pang Pero okay guys, time check tayo. It's 2:29 na in the afternoon. Ito, galing kami actually kila Eman. Pupunta kami ngayon somewhere sa area ng Twin Mansions kasi sinabi nung isang tropa na may maganda raw na spot na papunta ron. So, okay na ako. So, pupuntahan namin siya ngayon. And medyo nagtagal kami kila Eman kasi nga inayos din yung motor ni Bang. Dapat kakabitan lang talaga ng spring, pero may mga ibang kinailangan gawin. Kaya ito, ngayon lang kami nakaalis. Actually kanina pa kami mga 1 PM magkakasama, pero umabot ng mga at least 1 hour. Tsaka saktong tambay na rin nung nandun kami sa bahay nila Emma. Kami, sabi ni Bang, mayroon kaming dadaanan na ruta na alam niya. Papunta kami ng napapunta dun sa papunta ng, baka lumabas kami sa Silang yata kami lalabas na. Kung dito kasi yun ang pinaka fastest natin dadaanan. Dadaan nga pala kami ng Pasilang para naman maiba yung makita nyo. So kasi since papunta nga kami ng Twin Mansions, yung Twin Mansions is nandun yun sa area ng People's Park. So nasa kabilang side siya ng usually nating pinupuntahan, which is yung sa may Cafe Moto side, and yun nandun sa mga Resto is Authentic Bulalo, diba? Wala sa kanilang second best, or wala sa kanilang class A. So yun, ito ang kasama ko ngayon is mga usual suspects ng ride. Si Por, yung nasa direksyong nasa harapan ko, at si Chapo, yung medyo nandun sa una-unahan ng konti. So ito, habang mag-uusap kami nila Chapo kanina, dapat iikot kami dun sa may Langkaan 1. Kaso hindi rin siya 100% confident kung makakabisa din namin yung pagpasok-pasok sa mga kalsadahan dun. Kaya nag-decide kami ito, iikot na lang kami ulit ng Lyceum, then labas ng Amadeo. Tapos pagdating nung area kung nasaan yung intersection ng Petron and nearing Ricardo's, magle-left kami doon, yung tinuro ko sa inyong bypass going to Silang Road. So again, first itong pupuntahan natin na destination, bago talaga. Kasi even ako, hindi pa ako nagpupunta ron doon sa nirecommend nung isa sa mga long time boys ko, si RJ. So yung naalala nyo doon sa last video, ang sinabi ko is magpa-plan ng supposedly ride pa Batangas, pero since schedules hindi pa masyado nagmamatch, kaya hindi pa siya natutuloy. Si Por pumunta lang talaga kay Chapo kasi para mag-assist mag-build nung PC setup niya. Eventually tinawagan nila ako, pupunta ako supposedly ng gym. Pero okay lang din kasi kung hindi naman ako pupuntang time, very likely itong oras ako pupuntang gym around 2 or 3. Ayan, si Chapo, si Por, medyo ganado magra-ride ngayon yan. Kasi yung mags niya, pareho na ulit Racing Boy. Nung recently kasi na-disgrasya yan. Yung mags niya sa likod, na Tragic Bronson. So, anong nangyari sa kanya? Front Racing Boy, tapos likod stock mags. Kaya medyo sad boy. Ngayon ganado magra-ride. Hindi, wala naman yun. Tapos yun nga, tsaka yung may sinabi lang si Chapo about sa pipe niya kung meron pa bang visible na smoke. Wala naman. Kaya actually yung bilib di kami sa namin, sa parang pinaka head mechanic naming tropa si Eman. Kasi talagang sobrang extensive ang knowledge niya pagdating lalo na sa mga sa fine tuning. Kasi marami naman magaling mag-build. Sa totoo lang, madali naman talaga ang actual na pag-build. Intindihin mo lang yung concept, paano bubuuin ng engine, yung pag-build itself alone, guys, ang sinasabi ko. Ang tanong doon is kung gaano kagaling mag-fine tune yung mekaniko nyo. Kasi yung fine tuning ang magde-determine kung kaya na ba ilabas yung full potential ng ginawa mong build, and after kung reliable ba siya. Masaya ako sa masaya ang may kargadong motor, pero once nag-hit na yung mga maintenance mo, yung mga unpredictable na mga pangyayari, yung nagiging cause of delay ka, medyo talagang
masakit sa ulo. So kaya so far, since yung naging tropa namin si Eman, wala naman talaga kami masabi dahil aside from napakaselan niyang gumawa, kung gumawa kasi siya, parang sarili niya ring motor yung ginagawa niya. Maselan talaga, hindi basta-basta buuin para matapos lang. Talagang pag sinabi niyang iwanan mo muna yung motor at isasabihan ka na lang niya, babalataan ka niya kapag ready na, all good is all working, masaya na siya sa pagbibuild niya, pagpa-fine tune niya, tsaka mababalikan. Talagang, again, kung hindi mo maaantay, hindi ka pwedeng magpagawa sa mekaniko namin kasi hindi niya style yun eh. Ang style niya is, pag binuo niya yung motor, sisiguruduhin yung running talaga yan. Running good, running well. Ito medyo naiwan nila ako ng konti kasi both kasi yung motor na gamit ni Chapo and ni Por, parehong may load. Pagdating sa mga straightaways, talagang iiwanan tayo ng dalawa na yun. Aside from malaki ako at mabigat, yung mga motorbikes nila is loaded. Hindi naman para sa tulin, hindi naman talaga, hindi uso sa amin ng top speed gaming. It's more on kasi sa mga ginagawa namin kasi mahilig kami mag long rides. So ang important sa amin is na-reach ba namin or na-achieve ba namin yung optimal na average speeds namin. Nagpalakas kay Por yung suot niyang yung suot niyang bandana sa ulo, tsaka hindi nag-jacket yun yung papalakas dun tsaka nagbago na ng concept si Por namin kasi since tama na nga yung bags niya, tumigil na siya sa homeless concept. Ano na siya ngayon? Good items concept na. And yun, it's another good riding day. Binigyan na naman tayo ng good weather and good opportunity para makalabas. So, very thankful talaga tayo lagi pag ganyan. Yung mga simpleng gantong nakakalabas kami, sobrang saya na talaga. Ayan da-drive-by na si Por. Yung motor actually ni Por is testament kung gaano kaganda ang ang build quality na Honda Click in particular, tsaka pag tama ka nagme-maintain ng motor. If I'm not mistaken, ng motor ni Chapo, ang motor ni Por is nasa 70k na ang mileage. Pero wala pa rin talaga siyang masasabi mong critical na issue. Puro about wear and tear yung mga naging issue ng motor niya. And actually yun din ang reason kung ba't pala siya naging loaded. Kasi sabi nga ni Eman, bakit pa ibabalik sa stock kung di na talaga yung nang palit yung engine parts niya. So minabuti na lang na tama nga naman, since bibili na rin naman talaga siya ng new parts para sa overhaul, ginawa na siya loaded. Tinaasan na ng konti yung displacement. Sakto lang naman, may power, not to the point na sobrang lakas din. Kasi actually even si Por ayaw ng sobrang laking load sa engine. Kasi nga sabi nga niya, hindi pa rin naman daw siya ganun ka expert. Ang ganda ng Fino FI. Tapos nakastand siya ibang mga bike. So again, going back, sabi naman ni Por, hindi naman siya talaga ganun pa rin experienced or ka-veteran sa pagbumotor. Kaya hesitant din siya ng sobrang laki nung load ng engine niya, which is tama rin naman. Bakit ka nga naman, kasi tama naman yung logic ni Por. Kasi aanin mo nga naman yung sobrang lakas ng motor kung di mo naman makontrol. Hindi mo rin magamit yung potential ng motor. Ito, Espacio, space yan or restaurant na isa sa mga tropa din. Actually kapatid ni RJ ang nagmamanage yan. So it's a family run business. So minsan pag nandito kayo, dalawin nyo rin yan. It's ang pinakamadaling way para malaman nyo kung nasa ng Espacio is pag nandito kayo paakyat towards sa Tagaytay, nasa right side siya, right after Cakes and Coffee. Actually very good din dun. Marami talaga silang different varieties and options for good cakes. And also marami rin silang iba-ibang drinks, particularly more on caffeine side. So magandang combination yun is mag-Espacio muna kayo, kain kayo ng lunch or dinner sa kanila, then afterwards order kayo ng dessert and caffeine sa sa Cakes and Coffee. So ito, nearing na tayo sa intersection. Dyan na, magla-left yan. So ito yung sinasabi sa inyo nun, going here to the right is paindang yan, and going here to the left is yan yung papunta ng Silang. Very near to actually sa Hacienda. So before ka umabot ng Hacienda, if you're coming from Dasmariñas, pagdating nyo ng intersection ng Dasmariñas, going then towards on is yung Silang Road na or Silang Highway. If you go straight doon, tuloy-tuloy, and you will end up din nga. Kapag nakita nyo ang Hacienda, nalampasan nyo na to itong
bypass road na to. Yun, yung mga nag-o-offer ng libreng sabon. Akala ko si kay Ongkoy na to, Eagle yan, meron pa pala. Pero likely baka hindi na tayo umabot mismo sa rotonda. Doon na tayo liliko sa may isang small road doon na pwede ka lumiko, and you will end up front. Paglabas nun is tatapat ka sa yung isang Starbucks. Di ko alam kung ano yung pangalan ng Starbucks na yun, pero yun yung ang parking niya is pababa. Ganda, DC2 Integra. Again, like I said, di ba, maraming ano talaga dito, 90s and early 2000s na mga Hondas and Toyotas. Ano to guys, nasa ano na tayo? Officially nasa Silang na tayo. Eto, in a few minutes we will be in, or rather in a few minutes makikita na natin si Hacienda, which is nasa right side. Ayan si Hacienda. There. And for most na tourists na umaakyat to Tagaytay, is ito very likely ang dadaanan nila. Lalo ngayon na down below, which hindi kasi natin nakita dahil nga nanggaling tayo ng Amadeo, yung exit of Calax, that's injunction dito sa Silang, is matagal nang naka-open. So for people na hindi nagpa-plan pumunta ng Laguna or ng Santa Rosa, paakit ng Tagaytay, yun ang ginagamit nila, which will be Calax. So medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakakit via this road. So medyo may mga nakikita akong bago-bango na nga sa mata. Dito, diretso pa din. Dito guys, pag dumadaan kayo, medyo ingat din. Kasi even though itong Silang highway is 4 lanes, may mga side streets din to. At times may mga bilang sumusulpot na vehicles dyan. So be attentive lang. And also sometimes yung mga PUVs tumatabi. And also vehicles na nag-U-turn. Kaya mas important pa rin ang attentiveness and safety first. Yan, another kanina is a Dimension Civic, ngayon naman is an early 2000s na Lancer. And ito lang talaga rin yung ma-experience nyo with Silang. Yes, there's a slight gradient sa kalsada pero halos straight talaga to. Very minor ang mga turns. Kaya again, aside from may mga side streets dito, kailangan din very attentive sa mga upcoming, yung mga nasa likod ng mga vehicles. Dahil since maraming mga cars na nandito, is talagang obviously they will be very fast. So kung kayo yung typical na sakto lang talaga ang driving speed nyo, in moderate speed, I suggest mag-stay na lang talaga kayo sa right para hindi nyo nai-impede ang traffic. Kasi very dangerous talaga yun. Para kayong moving target kapag mas mabagal kayo sa mga parating na sasakyan. Ito, mga visually makikita nyo sa Silang, typical na scenarios with most highways. Even sa mga provinces naman, mga provincial highways nila or conjuncting roads, ganito naman eh. Maraming establishments left and right, hardware, food places, convenience stores, gas station. Ito, medyo nandito na yung Tagaytay vibes kasi yung breeze ng hangin medyo nagbabago na. May kasama na talagang lamig. Yan, kung nakikita nyo yung signage, going straight both with Tagaytay and Quezon naka-point towards to Batangas. Kasi pagdating nyo sa taas, pwede kayo magpumunta ng pa-right side and papunta naman ng Nasugbu. Or pwede rin naman kayo makarating ng ng Batangas via Sungay Road, which is another place that we can visit sa future para makita nyo paano naman dumaan sa Sungay Road. Matagal na dinadaanan natin yan, gumanda lang kasi nga nagkaroon na ng traffic light. Dati ano yan, yung parang may semi-rough road ng konti or magaspang. Ang labas natin dito yung Starbucks. Alam hindi tagod lugar. Alam mo to, nadaanan mo na to. Diretso lang tong daan. So follow lang yung kalsada. Wala tayong papasuking side street. Binombahan pa ni Por. Mag-ingat ka dyan. Left sa dulo. Tapos diretso tayo bang, lalampasan si Picnic Grove hanggang umabot sa People's Park. Tapos bababa tayo, may kalsada kasi dun pababa. So guys, may nakita kayong mga nagpipicture, mga tourist obviously.
Kaya sabi ko nga, pag pumalit kayo dito, ingat-ingat din kasi ang ganda ng view eh. Tapos syempre nagmumotor ka, so mahirap nga namang combination yun dahil gusto mong ma-entertain dahil nga nagagandahan ka sa nakikita mo and still nagmumotor ka, or kung gusto mo talaga ma-appreciate yung view, tigil ka muna sandali kahit a few minutes, take ka ng photo kasama ang tropa, kasama ang OBR, then proceed sa kalsada ulit. Flight time check is 3:08 in the afternoon. May good 30 minutes na rin tayong tumatakbo, 30 almost 40 minutes na yata. Ito yung road na papunta ng People's Park and also Picnic Grove. Ang Picnic Grove in a bit is somewhere dito sa kanan, the right side. And ito, yan, yung signage na nakalagay is yun yung papunta ng Patalisay. If sinuloy-tuloy nyo yan, that will be papuntang Sungay Road. Yan, ito na ang Picnic Grove. Yan, see? Picnic Grove. Yung entrance to Picnic Grove. So, for anyone curious kung nasan siya, ito na nga, wala naman masyadong action guys yung nangyayari. Kasi binabaybay pa rin namin itong road ESI, EF Civic. Medyo ang gaspang ng kalsada dito ngayon. Or kasi nga hindi natin lagi nadadaanan kaya hindi tayo sanay na ganyan yung pagkabako niya. Scramble. So like na pinag-uusapan na namin kanina ni Chapo, ingat guys papunta rito, medyo talaga ang gaspang ng road. Kaya pag bumaba kayo dyan, go the right, yan yung Tagaytay Highlands. Dire-diretso pa rin, following lang yung path. Oo dyan, mag-left na. Kasi pag akit doon, ano na yan? Alam ko hindi ito eh. Oo, diretso. Wait. Dire-diretso lang, di ba? Patwin Mansions. Dire-diretso. Tagal ko na rin kasi din nakadaan dito kaya hindi ko maalala. Okay, ito guys, ibang point of view. Kasi usually natin tinitingnan is yung lakeside. Ito is iba naman. More of Laguna to in some other places. Di ba? Kita nyo. Maganda rin naman dito. Kung sightseeing lang at sightseeing, maganda naman talaga. And same reminder, mag-ingat kasi sloping curved roads plus magandang view is talagang mataas na recipe for an accident. Ang pangalan yata ng pupuntahan natin, 146 Lomi House. Parang ganun, may 1 sa umpisa. Hindi naman, lalampasan lang natin yung mansion. So ito, marami rin kayong ma-experiences yung kakaiba kasi twisting, winding roads, again, cold weather, kakaibang napakagandang view, pero hindi rin sobrang lapit kasi yung papuntahan natin hindi naman siya malayo pero hindi siya yung parang bukanan lang. Pag nag-disengage talaga yung clutch, mag-free wheel ka, kaya kailangan bomba ka konti, and then kapa sa preno, hindi ka naman pwedeng full brake kasi mag-iinit yan. So again, yun nga guys, kailangan dito konting driving skills, pero konti lang naman, hindi naman grabe yung pasalong niya. And marami na rin establishments dito, unlike before na talagang very secluded tong area na to. I think itong road din na to is paborito ng maraming bikers kasi downhill tsaka yung uphill climb, para tama si Chapo yung sa mga training nila, para pag nagpe-prep sila for competition or conditioning. Sinusundan lang namin si Por, kaso walang com si Por. Even though malaki na binababaan namin sa kalsada, medyo malamig pa rin. Ang ganyan, nakaka-enjoy yung paliko-liko ng kalsada. Although again, dapat maingat pa rin kasi marami din sa mga turns blind. Ayun 146. Saan magpaparada? Sa loob? Parang di ko alam eh. Ito. Baka doon nga. Oo nga, tama ka. Baka ito, bahay ba? Baka bahay ito eh. Oo nga, ito nga. Okay guys, nandito na kami. Isa sinirecommend ni RJ, 146 Lomi House. Ito, ganda oh. May pine trees. Ito yung road. Baguio Bides nga eh. Pine trees. Dalawang klase ng pine. May Indian tree pa. So okay, kakain na lang muna kami. Later na lang ulit. Ito guys, mukhang panalo yung food.
4 as usual. Champion meal yung kanya. Daming toppings. Gusto naman kayo dun dyan? Hindi naman kami tawag. Yung just like update. Okay, time check 4:40 in the afternoon. Sinulit namin yung pagsistay namin dito sa Lomi House. So ito, babalik na ulit kami ng Pasilang. Hindi naman pala aabot ng Twin Mansions yung location. Yan. Okay na ulit. Ang ginawa ko, in-on and off ko. Ayaw mag-connect kanina, para nag-e-error eh. Okay yun, kausap ko lang si Chapo kasi parang hindi maintindihan ba tayo mag-connect ng com namin. So kailangan ko lang pala on and off yung com. Pag on ko, nag-connect ka agad. So yun lang talaga maganda rin sa Freedcon Intercom. Kasi napakasimple niyang i-troubleshoot or napakasimple din ng connection. Hindi overly complicated. So sabi naman ni Chapo, kabisado niya yung wave. So para ang direksyon namin kagad labas is papunta na ng Kaan. So ito medyo talagang mataas ang gradient ng road. Although much better naman to kaysa earlier. Kasi earlier downhill eh. And kapag naka-scooter ka, medyo challenging talaga yun dahil heavily magre-rely ka sa throttle control mo para lagi naka-engage yung clutch and sa brakes, which dalawang bagay na ayaw ng scooters. Kapag sobra ka naka-rely sa brake mo for continuous braking ka, may tendency talagang mag-fail yung brake. Although kailangan talaga konting effort dito sa sa pag-ahon. Pero again, yan, view maganda talaga, left and right, plus napaka-inviting ngayon nung sun. Yan, okay na. All is well. One stop daw na kainan. Si Por na Moreno eh. Wala, kung ka na nasa corner tsaka sa apex ng corner ng Moreno. Basta doon ulit tayo, rotonda, baba muna ng konti. Lalampasan pa natin to eh. Hindi dyan, sa kabila pa. Malayo yan. Alin? Dati to, di ba yung semento siya na may mga basag-basag? Pwede naman, di para na lang. Sana pinasok natin para nakita natin ano na meron. Yun nga, gano'n naman ang risk talaga ng ng tawag dito, alternate na mga route. Maraming liko, maraming makitid na daan, sometimes rough road pa, dalawang Lancer, 90s Lancers, black and white. EF sedan. Ulit, heading towards the direction ni Hacienda. And ayun may malaking billboard saying na 1.5 kilometers away pa siya. Guys, medyo kapal ng build up ng traffic dito sa may part ng papunta ng Silang Amadeo Bypass Road. Malapit na kasi yun eh. After ng 2 gas stations, I think Phoenix tsaka COL, doon na siya eh. Pero most naman dito, hindi naman doon sa bypass dadaan eh. They're heading towards pababa ng Silang, heading towards to Dasma. Pero doon, sobrang daming sasakyan. Medyo surprising na napakakapal ng build-up. Parang may accident pa yata. Kaya pala natigil. Parang may tumawid yata. Nabangga yung balde. Ito guys, yung sinasabi ko kanina. After ng COL, and kapag nakita niyo yung Phoenix is nasa opposite side of the road. Then sa left, nandyan na yung bypass road. So ito guys, ito yung mga, unfortunately, you have to expect kapag dumaan kayo dito ng Pasilang. Kasi nga, the tourists, locals, and everybody else, talagang dito dadaan. Kailangan talaga baon ng patience. Never ko pa naisip dumaan dito. Dumi na. puro aluminum marks ng levers. Ito, road na first time ko nadaanan to. Somewhere in Silang, and so tama nga si Chapo, like yung sabi niya nga. Maganda tong road na to. Isa pang like if you're in Silang, alternative road na pwede mong daanan. Mas okay yung dinaanan natin, diretso na eh. Pero sa tingin wala naman pupunta rito na gano'n kasi kung ganito kaliblib to,
Tsaka, ewan ko, for some reason, na-appreciate ko rin yung mga puntahan ng ano kasi, na ang Cavite. I mean, ang dami pa nga natin unexplored na mga resort, ilog. Diba yung pinuntahan nga nila Eman? O Amadeo lang yun, di natin alam kung saan. Oo, ngayon din, ano na talaga to, buhay na, may light post na nga eh. Ano sa maps na to? Kita na? Nakamap na. Bago sabi nga niya, bago ka mag-focus sobra sa ganda ng video quality mo, ang pinaka-importante sa lahat is magandang audio. Si Jeff din sinabihan na ako dun dati. Wala to, nandito kami ngayon kila Kenneth. So tapos ng mahabang takbuhan kanina, Gusto nga gusto nga dito na kami mag-e-end ng day. So dito na rin tatapusin natin yung video. And as always, another day, another vlog. Peace.